Magandang araw mga karancho! I'm Lawrence Joseph L. Velasco. At ako naman po si Eliza Velasco. At kami ang Kabataang Agribees ng Calauag, Quezon Province. Ang Rancho Velasco Agri Farm ay isang livestock and poultry farm sa Barangay Bagong Silang, Calauag, Quezon, na nakatuon sa pagkapadami ng mga imported breeds ng pabo, na tumitimbang ng humigit kumulang 23 kilograms kada piraso. Malayo sa ordinaryong native breeds na tumitimbang lamang ng 8 hanggang 10 kilo. Maliban pa riyan, nakilala din ng aming farm sa pagpoproduce ng genetically modified breeds ng turkey, na kung saan sila ay mas malalaki at mas malalakas ang katawan kumpara sa ating mga ordinaryong mga alaga. Naging posible ito sa pamamagitan ng masusing pagpili ng dekalidad na lahi ng pabo at ng makabagong paraan ng pagpaparami at pagpapaganda ng lahi, na kung tawagin ay artificial insemination. Isang prosesong bago lalo't higit sa industriya ng pabo sa Pilipinas. Kaya naman noong 2021, naisipan naming sumali sa Young Farmers Challenge Kabataang Agribees ng Department of Agriculture. Makalipas lamang ang 1 taon, ay nabawi na namin ang aming kapital na pinuhunan. Mula sa isang free-range area, ngayon ay mayroon na kaming 4 na ranging area. At mula sa 8,000 kada buwan na kita, ngayon ay mayroon na kaming average sales na 29,000 kada buwan. At mula sa 4 na hektaryang lupang sakahan, in-expand na namin ito at ngayon ay 6 na hektarya na. Upang may pagpatuloy ang aming magandang nasimulan, kami ay patuloy na gumagawa ng mga inobasyon at estratehiya sa pamamalakad ng aming farm. Sa ngayon, maliban sa produksyon ng pabo, kami rin ay nagpoproseso na ng iba't ibang turkey-based product tulad ng turkey salted egg, turkey pastil, at ng pinagmamalaki naming turkey egg mayonnaise na may 1 cup na odorless virgin coconut oil. Ito ay isa sa aming paraan upang maipromote hindi lamang ang aming produkto, kundi pati na rin ang pangunahing kinabubuhay ng mga magsasaka sa aming rehiyon. Walang iba kundi ang niyog. Sa ngayon ay nakakapag-ship na kami ng aming mga alagang pabo sa buong Pilipinas. Samantala, makikita naman ang aming mga processed product sa iba't ibang malls and pasalubong centers sa pamamagitan ng aming partnership sa Flavors of Quezon. Maliban sa mga imported breeds ng pabo, kami rin ay may mga alagang baka, kalabaw, baboy, heritage chicken at native na manok, na kung saan ay aming pinapaalaga sa ating mga local farmers, katulad na lang nila Nanay Maggie ng Sariaya, Quezon at ng pamilya nila Canuel ng Calauag, Quezon. Ito ay parte na rin ng aming social responsibilities upang masigurado na kami ay nakakatulong sa pagbawas ng unemployment sa aming komunidad. Ang sistemang ito ay tinatawag na paiwi system, na kung saan libreng binibigyan ng alagang hayop ang mga farmers, gayon din ng pangmakain para sa mga alaga nila. Sa panahon na ang mga alagang hayop ay nasa marketable weight na, saka lamang ito ibebenta sa merkado. Sa madaling salita, isa itong sistemang may tiyak na benepisyo sa nag-aalaga at nagpapaalaga ng hayop. Ang aming negosyong pabo ay masasabing innovative at sustainable. Ang mga pabo ay naalagaan sa loob ng isang mulberry farm. Ang prutas na ito kasama ng iba pang forages ang siyang nagsisilbing dagdag na pamakain sa kanila upang mapalakas ang kanilang kalusugan at the same time mapanatiling maganda ang kalidad ng mga karne. Masasabi rin naming zero waste ang aming farm sapagkat ang dumi ng aming mga hayop kasama na rin ang mga balahibo nito ay ginagamit naming pataba sa aming mga asola at iba pang pananim. Ang mga infertile eggs naman ay pinoproseso namin upang gawing turkey salted egg at turkey mayonnaise. Isang cycle ng proseso na walang sayang at may tiyak na kita. Ang kagandahan sa pabo, ito ay hindi mahirap ibenta sapagkat ito ay matagal nang kinakain ng mga Pilipino. Upang masiguradong maipopromote ang pag-aalaga ng pabo sa aming bayan, katuwang ang SM Foundation at ang lokal na pamahalaan ng ika-4 na distrito, kami ay nagbibigay ng free seminar sa ating mga farmers upang mahikayat silang pumasok sa industriyang ito. Kapalit nito, sila ay bumibili sa amin ng kanilang starter breeds
at bilang ganti namin sa kanila ay kami naman ang kanilang magiging direct buyer sa kanilang mga pabo kapag ito ay umabot na sa marketable weight. Isa pa sa hakbang na aming ginawa ay ang pagbuo ng isang local ordinance na kung tawagin ay tangkilik sariling atin program na kung saan ay inare-required ang mga leading grocery stores, hotels, and pasalubong centers na magbigay ng pwesto upang ma-display ang mga produktong gawa ng ating mga local farmers na walang binabayarang rental fee. Sa ngayon, ito ay naaprubahan na sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan ng Quezon. Ang negosyong ito ay napapanahon sa patuloy na pagtaas ng demand ng poultry meat ay kinakailangan nating mag-produce ng dagdag na supply upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng mga bilihin. Kinakailangan din natin ng alternatibong protein source katulad ng karne ng pabo na siyang sasatisfy sa cravings nating mga Pinoy. Ang muling pagbuhay sa industriya ng pag-aalaga ng pabo sa ating bansa ay magbubukas daan upang mahikayat ang ating mga kababayan na muling magnegosyo sapagkat sa industriyang ito ay walang masyadong kompetensya. Kami ang magiging buhay na patunay na hindi mo kinakailangang sumabay sa uso o sumabay sa trend. Dapat ikaw ang mauna. Dapat ikaw ang magpauso. Sa ganyan nagiging matagumpay ang isang negosyo. Kaya ikaw na nakikinig sa akin ngayon, huwag kang matakot na subukan ng ideyang meron ka. Lalo't higit kung nandyan naman ang Departamento ng Agrikultura na laging handang sumuporta. Kaya naman, halika na't bumalik sa agrikultura. Halika na't yumaman sa agrikultura.